pwedeng gagawa ng larawan. At ang ating Panginoong Yahweh po ang nag-utos nito. Inutusan niya si Moises, pero hindi ikaw yon. At lalong hindi ang Iglesia Katolika yon. Dahil wala pang Iglesia Katolika nun. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po'y lubos na bumabati sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Isang bagay po ang gusto ko pong ipakita sa inyo mga kababayan na kung saan ay ito yung laging katwiran ng mga Iglesia Katolika kung bakit sila mayroon pong larawang inanyuan. Ito po mga kapatid, sagot ni Darwin Gitgano doon po sa nagtanong sa kanila kung bakit sila gumawa ng larawang inanyuan. Ito mga kababayan. Ito po ang tanong. Galing po sa ating kapatid na si Joey Porlares. Ginagamit niya po ang talatang Deuteronomio Kapitulo 5, versikulo 8. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Bawal daw ang rebultong larawan sa Biblia, Father Darwin. Pakisagot po ang katanungan. Ito po ang ating paglilinaw sa talata na ginagamit niya. Deuteronomy chapter 5 verse 8. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Ano pala ang hindi natin gagawin? Yung Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit. Kahit anong nilalang, basta Diyos-Diyosang imahin ay hindi dapat natin gawan. Pero kung mga sagradong larawan na nilalang na nasa langit, pwede din. Pwedeng gagawa ng larawan. At ang ating Panginoong Yahweh po ang nag-utos nito. Ating babasahin ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 20. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. So tingnan niyo mga kaibigan, inutusan ni Yahweh si Moses na gagawan ng larawan ang mga kerubin o anghel. At hindi niyo ba alam na ang mga anghel ay mga nilalang na nasa langit? Bakit po ba pinagawan ito ng larawan? Dahil hindi ito mga Diyos-Diyosan na imahen, kundi mga sagradong imahen. At ano ba ang sabi ng ating Panginoong Yahweh doon sa bayan ng Diyos? Sa Exodo 25:22, ito ang nakasulat. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelyeta. So tingnan mo mga kaibigan, dahil hindi makikita ang Diyos, ang visible representation sa Panginoon, yung mga imahin ng mga kerubin, mga anghel. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kerubin o dalawang rebulto sa mga anghel. So therefore mga kaibigan, ang ipinagbabawal, klaro, yung Diyos-Diyos ang imahen, hindi yung sagradong imahen. Yan po ang sagot natin, punto por punto. Fight Maria. So yun po yung kanilang katwiran na pwede daw gumawa kasi ang Panginoong Yahweh naman daw ang nagpagawa at inutusan si Moises. Mga kapatid, yan po yung kanyang katwiran. So pero ano ba ang totoo? No? Bago natin bigyan ng komento ito, pakinggan muna natin ang ating kapatid na Eli kung ano po yung nasa Biblia o kung ano po yung masasabi niya tungkol po sa sinabi ni Darwin Gitgano. Inutusan niya si Moises, pero hindi ikaw yon. At lalong hindi ang Iglesia Katolika yon. Dahil wala pang Iglesia Katolika nun. Nung panahon ni Moises, 3,600 years ago, wala pang Iglesia Katolika nun. Ang Diyos ang may sabi nung kay Moises, gagawa siya ng anyo ng isang kerubin, alagay niya, babasahin ko na, mas mabuti. 25:18. At gagawa ka ng dalawang kirubing ginto na yari sa pamukpok, iyong gagawin sa dalawang dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang isang kirubin sa isang dulo
at ang isang kirubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kirubin sa dalawang dulo niyaon. At ibubuka ng mga kirubin ang kanilang pakpak na paitaas, na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga kirubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban, at sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patutuo na aking ibibigay sa iyo. Ayan, sinabi yan kay Moises, pero walang utos ang Diyos na gumawa kayo ng mga larawan, tapos lumuhod kayo, kagaya ng ginagawa ng Katoliko. Wala nun. Papaputol ako ng leeg sa'yo pag nakabasa ka nun, na nag-utos ang Diyos gumawa ng larawan, tapos luhuran. Wala nun. Ang sabi ng Diyos, ilalagay mo dun sa luklukan ng awa, dun sa kaban. Ano? Dun mo ilalagay. Parang ano yun eh, parang dekorasyon yun eh. Hindi para object of worship. Hindi para luhuran mo, lagyan mong kandila, lagyan mong bulaklak, tapos manalangin ka ron. Wala ka mababasa nun. Pag nakabasa ka, papaputol ako ng ulo ko. Na nagpagawa ang Diyos ng luluhuran, ng papatirapaan, tapos papanalangin na, lalagyan ng kandila, lalagyan ng bulaklak, tapos papasanin, puprosesyo na yung mga larawang ina nyo, ang papasanin mo. Walang mababasa sa Biblia nun, kapatid. So yan po mga kaibigan, malinaw po yung sagot ng ating kapatid na Eli doon po sa nagtanong tungkol po sa mga larawang inanyuan. Alam nyo mga kaibigan, si kapatid na Eli, ang napansin ko sa kanya ay loyal sa kanyang pagtuturo. Walang daya, mga kababayan. Bakit? Kasi itong mga Iglesia Katolika, lalong-lalong itong mga taga punto por punto na kung saan ay wala naman talagang kapunto-punto. No? Yung kanilang Biblia, yung nakasulat sa binasa ni Darwin Gitgano ay doon sa Deuteronomio 5:8 na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Nilagyan nila ng Diyos-Diyosang imahen. Kaya nagkaroon po sila ng palusot na okay lang gumawa basta hindi Diyos-Diyosang imahen, mga kababayan. Pero ang talagang nakalagay po sa Biblia, hindi Diyos-Diyosang imahen ang ipinagbabawal. Kundi ang ipinagbabawal, mga kababayan, ay dito po sa Deuteronomio 5:8 ay sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo. Napakalinaw, no? Yung binasa ni Darwin Gitgano, ang nakalagay, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahen. Para makalusok po sila na pwedeng gumawa basta hindi Diyos-Diyosang imahen. Pero ang talagang nakalagay sa Biblia na ipinagbabawal ng Diyos, ang sabi dito ay huwag kang gagawa para sa iyo. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit. So kahit anong kawangis, kahit anong anyo na katulad na nasa langit, bawal. Bawal kang gumawa ng para sa iyo, yung para sa iyo. O nang nasa ibaba sa lupa, o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Bawal, mga kababayan. Pero ang palusot po nila, itong mga defensor ng Iglesia Katolika, ay yung sinabi doon po sa Exodus chapter 20 sa verse 18. Ayon po sa binasa ng ating kapatid na Eli, ay inutusan ng Diyos si Moises na gagawa siya ng 2 kerubin. Tanong, yung ginawa ba ni Moises na kerubin, para ba sa kanya yon o para sa kaban ng tipan? At sinong inutusan ng Diyos? Si Moises. Nung sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, hindi gumawa si Moises. Kundi sakalang gumawa si Moises nung inutusan ng Diyos. Kasi alam ni Moises,
na bawal gagawa siya ng larawang inanyuan para sa kanya. Bawal po yon. Pero itong mga Iglesia Katolika, yun po yung kanilang katwiran na bakit si Moises pinagawa ng Diyos. Si Moises yung pinagawa. At yung ipinagawa ng Diyos kay Moises, hindi para kay Moises yon, para sa kaban ng tipan. Para yung kaban ng tipan, meron pong lililim, parang takip, doon po sa tipan, kasi merong tipan doon sa loob ng kaban. Mga kababayan, no? Maliwanag po yan. Yun po yung tamang instruction ng Diyos, bawal. Kasi ang katunayan kung bakit talagang hindi po yan utos ng Diyos, yung mga alagad at si Kristo mismo, wala man lang inutos ng ating Panginoong Jesucristo kahit magbasa ka po sa Biblia. Sabi nga ng kapatid na Eli, kung merong nakalagay, kahit magpapaputol ako ng leeg. Bakit? Kasi wala naman talaga na kahit halughugin mo ang bagong tipan, wala kang mababasa na kahit ang mga alagad, kahit si Kristo mismo, pinagawa ng larawang inanyuan. Bakit? Bawal mga kapatid. Bawal po na gumawa ng larawang inanyuan. Pero itong mga Iglesia Katolika, kung ano-ano yung kanilang mga sinasabi. Miski, bakit si Moises ay pinagawa ng tansong ahas? Para kay Moises ba yung tansong ahas? Mga kapatid, para kay Moises ba yung tansong ahas? Hindi naman At saka, ito ang maliwanag, no? Hindi basta-basta gagawa si Moises kung walang instruksyon ng Diyos. Pero bakit doon po sa templo? Lahat ng mga tabing, lahat ng mga dingding ng templo ay may mga kerubin, may mga larawang inanyuan na nakalagay. Tanong, yun po ba ay ipinoprosesyon? Yun po ba ay para sa kanila? Hindi ba yun ay para dekorasyon lamang o architecture design lamang po ng templo, mga kaibigan? Kung gagawa ka ng mga kerubin, pang disenyo doon po sa loob ng templo, wala namang masama. Kung yun po, mga kababayan, ay mga disenyo lamang po at walang kahulugan na pananampalataya o anuman. Itong ginagawa kasi ng mga Iglesia Katolika, ginagawa nila parang dalanginan. Yun po yung bawal bawal na bawal po. Gagawa ka ng larawang inanyuan para sa iyo. Para saan yung ginawa ng mga Iglesia Katolika na ribulto? Di ba para sa kanila yon? Hindi naman para sa Diyos yun para sa kanila. Para meron silang dalanginan. Bawal ng Diyos mga kapatid. Ang katwiran nila, ba't si Moises pinagawa ng kerubin? Ba't si Moises ay gumawa ng tansong ahas? Itong mga Iglesia Katolika, napapansin ko mga kaibigan, makabasa lang sila ng utos kay Moises na gumawa ng mga ahas na tanso at larawang inanyuan na kerubin. Dahil pinagawa daw si Moises, kaya dapat lang na gagawa din ang Iglesia Katolika. Alam nyo, ito, katangahan ito Katangahan ito Bakit? Kung lahat ng mga nasa Biblia na pinagawa, gawin mo din, ba't di mo gawin yung ginawa ni Abraham? Di ba si Abraham ay inutusan din ng Diyos? Inutusan din ng Diyos Ano utos ng Diyos kay Abraham? Dalhin mo yung anak mo, sabi, upang ialay sa akin. Patayin niya yung kanyang anak. Sunugin niya. Ialay niya sa Diyos. Sinong nag-utos? Ang Diyos. O kung dahil nakabasa ka na inutosan si Moises na gagawa ng kerubin, kahit hindi ka pinagawa, bakit si Moises gumawa, di gagawa rin ako.
ba't di mo rin ialay yung anak mo o yung sarili mo, ialay mo din, sunugin mo rin. Katulad ni Abraham. At sino mga kapatid? Inutusan ng Diyos gagawa ng daong. Para saan yung daong? Para sa kaligtasan ng tao. O di gagawa ka rin ng daong. Mga kababayan, itong mga Katoliko, kung ano-ano yung palusot nila. Gaya ni Santo Policarpio. May comment po siya, sabi niya, ano ang mangyayari sa sino mang tumingin sa krus ni Jesus? Tingnan nyo pansinin po ninyo yung kanyang comment, mga kapatid. Sabi niya, ano ang mangyayari sa sino mang tumingin? Saan? Sa krus ni Jesus, sabi niya. Yung tumingin ka daw doon sa krus kung saan ipinako ng Panginoong Jesucristo. O ano mangyayari daw? Sabi niya, kaya't kung paanong ang pagtingin sa tansong ahas, yung tansong ahas ni Moises ay nagdudulot ng kagalingan, gayon din ang pagtingin sa krus ni Jesucristo ay nagdudulot ng kagalingan at kaligtasan. Tignan mong kabaluktutan ito, pandaraya. Sabi sa Bilang 21, versikulo 9, at sabi ng Diyos, gumawa ka ng isang ahas na tanso at ipatong mo sa isang tikin, at nangyari na pag may makagat ng ahas, ay nabubuhay pagtingin sa ahas. Pagtingin nila sa ahas na tanso. Ngayon, sabi ni Santo Policarpio, kapag daw ang tao, sabi dito, kaya't kung paano ang pagtingin sa tansong ahas ni Moises ay nagdudulot ng kagalingan, ayon din ang pagtingin sa krus. O, tingnan mo. Ang sabi nila, kapag tumingin ka rin daw sa krus, ay magdudulot din sa iyo ng kagalingan at kaligtasan. Yung krus daw ang tignan mo, yung krus na pinagpakuhan kay Kristo. Mali Hindi ganun ang nakalagay sa Biblia, mga kaibigan. Tignan mo itong pandaraya ng mga Katoliko. Basahin natin doon po sa John chapter 3, verse 14. Ganito ang nakalagay, mga kaibigan, hindi sa cross. Hindi sa cross. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangan itaas ang anak ng tao. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ulitin ko, pansinin nyo mga kababayan. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon din kinakailangan itaas ang anak ng tao, si Kristo. Kailangan itaas din si Kristo. Upang ang sino mang sumampalataya, kanino? Yung cross? Yung Kristo, yung itaas, yung ibitin sa cross. Kung sino man daw sumampalataya doon sa nakabitin sa cross, si Kristo, hindi yung cross, ay magkaroon sa kanyang ng buhay na walang hanggan. Ang katunayan na talagang ang dapat mong sampalatayanan ay yung Kristo, yung nakapako, hindi yung krus na pinagpakuhan, kundi yung nakapako doon sa krus. Ang Iglesia Katolika kasi, ang sabi nila ay kung sino man daw ang tumingin doon sa krus, maligtas. Mali, pandaraya yon. Kundi ang nakalagay, kung sino man ang sumampalataya doon sa naipako, doon sa krus, si Kristo dapat sampalatayanan mo, hindi yung kahoy na krus, hindi. Walang kaligtasan doon, krus ng demonyo yon.
Sa verse 16, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. O hindi yung cross, bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya kay Kristo ay huwag mamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang pinapalabas po ng mga Iglesia Katolika ay kung sino man daw ang tumingin doon sa cross, magkaroon ng kaligtasan. Mali! Kung sino man ang sumampalataya doon sa napako sa krus, mga kaibigan, yun po yung pandaraya ng mga Iglesia Katolika para lang maipalusot yung kanilang doktrina na sign of the cross and then magkwintas ka ng cross, gagamit ka ng cross, ganon. Mga kababayan. Pero, tandaan po ninyo, yung literal na cross na pinagpakuhan kay Kristo, cross po yun ng demonyong Romano. Mga Romanong demonyo. Cross po nila, gamit nila yon, pampatay ng mga kokontra sa kanila. Mga kababayan. Doon nila papatayin kasi demonyo sila eh. Doon sa cross na kahoy. Meron krus si Kristo pero hindi yung krus na kahoy. Merong krus si Kristo na kung saan yun ang daladala niya mula sa langit. Yun po yung dinala niyang krus. Hindi yung krus na kahoy, mga kababayan. Kaya kung hindi ka magsuri, pupunta ka lang sa simbahan at makinig ka lang, hindi ka magsuri, madadaya ka ng mga taong magagaling sa pagtatalumpati. Kaya mag-ingat po tayo, kayong mga miyembro ng Iglesia Katolika, parang away nyo naman, mga kaibigan. Huwag basta maniwala, dapat magsuri po kayo. Kasi itong mga Iglesia Katolika, makakita lang ng kaunting, makabasa lang ng krus, makabasa lang ng kung ano-ano, ayan, okay na. Katulad nito mga kapatid, natawa ako yung aking live. Itong si Miguelito, kitang-kita sa Biblia, na sa Biblia, bawal po sa mga alagad ni Kristo yung maniwala ka sa mga pamahiin o salit-saling sabi. Pero itong si Miguelito na isa sa mga defensor ng Iglesia Katolika, hindi daw bawal ang pamahiin. Turo daw ni Kristo. O di isa na namang katangahan ito. O panoorin natin. Gusto kong i-replay po yung video kung saan ay ipinapaliwanag ni Miguelito yung tungkol po sa pamahiin. Heto mga kapatid. O tignan nyo ito, no? Yung karumaldumal, ito ang sabi sa pahayag 21 sa 27. Ganito ang sabi sa talata. At hindi papasok doon. Saan? Sa langit. Sa anumang paraan, walang ibang paraan. Ang anumang bagay na karumaldumal. Isa sa mga karumaldumal ay yung maniwala ka sa mga pamahiin. O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam. Ang isa sa mga kasuklam-suklam na gawain, mga kaibigan, ay yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Paglalasing, yan yung mga kasuklam-suklam. At ng kasinungalingan. Yung kasinungalingan. Ang isa sa mga kasinungalingan, mga kaibigan, yung sinasabi mong ikaw ay naniniwala kay Kristo, bagamat hindi ka sumusunod sa kanyang mga utos, sabi po doon sa 1 John, ay sinungaling. Yun po. Yung sinasabing siya ay anak ng Diyos o Kristiyano, tapos hindi sumusunod sa kautusan ni Kristo, sinungaling daw. So, yung mga bagay na yon hindi papasok, sabi dito, doon sa langit, sa anumang paraan, walang paraan. Ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ang kasinungalingan, kundi yaon lamang, sino? Yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng kordero. So, yun lamang po yung mga mga kaibigan, yun lamang po yung mga pwedeng makapasok doon, no?
So, bawal kapatid na Gilbert at kapatid na Mencho ay naka-mute po kayo. I-open po ninyo yung mic po ninyo, no? Okay, andyan na po si kapatid na Miguelito. Sabi ko nga si Miguelito yung tanong ko sa iyo kapatid na Miguelito, bakit meron sa inyong mga miyembro na gumagawa ng mga pamahiin at sa kanila ko nakikita lahat? Yung mga pamahiin. Kung yan ay hindi nyo turo, kasi napapakinggan ko naman, hindi nyo turo, yung mga pamahiin na yan, ayan, wala na si kapatid na, kapatid na Miguelito, nawala, no? Ikaw, kapatid na Mencho, iglesia ka ba ng Katoliko, kapatid? Para ikaw na lang yung sumagot, yung aking tanong. Hindi po, kapatid na brother sila, no? Sa po akong researcher. At saka ako po ay napaanid na rin po ako sa MCGI po, brother. Yung nanay ko sa MCGI. Okay, ngayon, sandali kapatid na Mencho, mahina yung mo, boses mo. Tingnan ko lang kung ako pala yung hindi naka-volume, no? O sige, subukan mo. Kasi medyo mahina ang dating sa akin Sige. Ayan, okay. Ito po, brother, okay po to. Yan. Magandang umaga po sa lahat, no? Sumusubaybay po ako sa channel ni Brother Esel. Kasi naniniwala kasi ako, totoo lahat ng mga sinasabi ni Brother Esel kasi tutugma kasi sa turo din ni Brother Eli Soriano. At ako naman po ay isang researcher, matagal na po ng panahon. At for 10 years kung babasa ng Biblia, inaral ko po ang history. At nakita ko po kung ano ang tunay na mga historical records kung sino ang dapat susundin. Sa kita ko po kasi, Brother Esel, sinasabi mo, totoo ko kung hindi ko kakamali, Brother Esel, you are stating about tradition. Parang about sa salit-sabit po, Brother Esel. Ito po yung tinutukoy mo kanina. Medyo hindi ako nakasunod ka sa unang tungkol po ba sa salit sabi, kapatid Esel? Putol-putol ka kapatid na Mencho, putol-putol yung mo, dating mo. Hindi ko masyadong maunawaan kung ano yung tinatanong mo. Si kapatid na Gilbert. Kapatid na Miguelito, napakinggan mo siguro yung aking tanong sa iyo. Bakit mayroon sa mga Iglesia Katolika yung mga ganong klase na bawal maligo kapag may patay? Alam ko naman na hindi po ninyo ituturo ayon sa inyo. Pero ang pinagtatakaan ko lang, bakit ginagawa yon ng mga miyembro po ninyo at ba't hindi nyo sinusuway? Kasi may mga pare na nakikita ko na dumadalaw naman sa mga burol, pero may nakikita silang ganon, pero hindi naman nila sinusuway. Magandang umaga sa iyo, kapatid na Juan, no? Matanda na pala si Miguelito, sabi niya. Ayan. Kapatid na Miguelito, pwede mo bang sagutin yon? Para maliwanagan yung mga Katoliko kung sakali bawal sa inyo, at least man lang maituwid natin sila. Kasi hindi ako pumapanig sa kahit anong relihiyon. Kasi ang tema po natin na ating tinitindigan ay ang katangian ng tunay na mananamba sa Diyos. Kapatid na Miguelito. Okay, sige. I-stop mo sila para maliwanagan nila. Huwag kang magpapasok. Katulad na magsalita na sana ako. Nagsalita itong di ba yan? Magtatanong ka tungkol sa pamahiin, di ba? Narinig mo? Sige. Oo. Si Jesus, si SLTV, nagtuturo ng pamahiin sa kanyang mga alagad at sa lahat ng mga apostol niya. Gusto mo talata? Sandali, kapatid na Miguelito. Yung tanong ko, bakit pinapabayaan po ninyo yung mga miyembro po ninyo na gumagawa ng mga tulad yung maglagay ng hain doon sa ibabaw ng kabaong o ibabaw ng nitso? Kasi Katoliko po yung gumagawa nun Ba't meron kayong gano'n? Pamahiin nga nila yan. Puro gusto pamahiin. So, yun ba ay pamahiin pwede? Paglagay ng gano'n. Di ba kinukontra ninyong pamahiin? Tinatanong ko yun po ba ay... hindi maganda sa YouTube mo, Esel. Daming umuupal. Nag-usap tayong dalawa. Sabi ko, harangin mo sila. I-mute mo sila, i-mute mo para mawawaan mo.
Hindi mo maunawaan kung may sasapaw. Tingnan mo, nasapaw. Oh. Kaya ayaw ko pumasok dito sa sabi ko. Makikinig lang para mga mo. Okay, sandali. Kapatid na Gilbert, hindi ka nauunawaan kapatid na Gilbert. Ayusin mo yung linya mo, hindi ka nauunawaan. At sana wag muna kayong wag muna kayong magsalita. Tinatanong ko pa si kapatid na Miguelito, no? Kapatid na Gilbert, hindi po maayos yung makinig lang. Ayan. Makinig lang muna kayo. Kasi bigyan naman kayo ni Isil. Si Isil TV muna ang kausap ko dito. Kaya makinig muna kayo para kayo naman ay makaunawa. Si Isil TV ay itutuod natin. Sige. Isil TV, kanina ang sabi mo, bawal na bawal ang pamahiin. Hindi bawal yan, Isil. Nagtuturo si Kristo na pamahiin. Gusto mo talata? Basahin mo. Sandali. Yung tanong ko, bakit meron kayong ginagawang pamahiin na pag yung tao naglalagay ng pagkain doon sa nitso at doon sa kabaong, yun po ba ay nasa Biblia? Oo, pamahiin. Yan ang pamahiin. Masagot ko pamahiin. Pero bakit ilagay mo yung talata na Miguelito, ilagay mo yung talata at ilagay natin. Talata, basahin mo. Talata, basahin mo ha. Ilagay mo sa link para mabasa nila. Oo, sige. Mateo. Ito ay pamahiin ha. Pamahiin ay tinuro ni Kristo. Mateo by... kapatid na Miguelito? Mateo? Nawala si Miguelito? Ayan, si kapatid na Miguelito. Ayan. Sige, ano yung talata, kapatid? Mateo? Nawala. Mateo 32 hanggang 34. Basahin mo, pamahiin yan. Anong talata, kapatid? Anong talata? May nagsasalita kaya hindi mo marinig Wala naman Mateo. May nagsasalita kaya i-mute mo yung nagsasalita, i-mute mo. Hindi mo papasaway? Ayaw magpakaawat Isil, kaya mahirap dito sa kanil mo pumasok. Parang mga bastos ba? Sandali, i-mute ko muna sila. Pasensya na po kayo, i-mute ko muna kayo. O sige, yan na po, kapatid na Miguelito. Sige, anong talata yon, Mateo? Mateo 24. 32 hanggang 34. Basahin mo. Ayan. Mateo 24:32. Malaking pamahiin yan. 32? 32 hanggang 34. Ayan. So dito sabi dito, sa puno ng higos nga ay pag-aralan ninyo. Yan. Pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ayan. Gayon din naman, kayo, pagka nakakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastas ninyo na siya'y malapit na. Nasa mga pintuan na. Nasa mga pintuan na nga. Ayan na. Sandali lang, kapatid. Basahin ko pa. No? Hindi kasi maganda itong mute, mouse ko Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Yan ba ay turo ba ni Kristo yung pamahiin na yan? Sino ba nagsalita dyan? Sino nagsalita dyan? Sa puno ng higos. So ayon sa iyo, itinuro niya yung kayo ng higos. Ang pagkaunawa dyan, Isil, ganito. Ang pamahiin na yan, talinghaga yan. Basahin ko. 32, sabi dito, pamahiin at itinuro daw ito ni Kristo. Mga kaibigan na nakikinig. Sabi dito, sa puno ng higos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga.
pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ngayon, ito tinuro daw ni Kristo. Kapatid na Miguelito. Hindi ko sabat sa Biblia yan. Kapatid na Miguelito, ito ba ay sagot mo doon sa aking tanong na bakit yung mga tao ay naglalagay sila ng hain doon sa puntod ng namatay? Pamahiin ang iyong banat dyan, hindi, huwag mong ilihis. Hindi ko kapatid, hindi Ba't ko mo ilihis yung pamahiin? Di ba sabi ninyo, bawal na bawal sa Katoliko, may pamahiin. Ngayon, binasahan kayo ng ganyan, ilihis ninyo. Comparison yan eh. Comparison yan, kapatid na Miguelito. Comparison. Ano yan? Ano yan, Isel? Ang Sabi ni pag-unawa Cristo, mo dyan, ang kanyang pagbabalik, kapatid na ano Miguelito, ang yan? kanyang pagbabalik, Pamahiin yan. yung kanyang pagbabalik, Maputol ko lang mga kaibigan, kung napansin po ninyo, itong si Miguelito, ang tanong ko po, kasi meron pong pamahiin dyan ng mga Katoliko, kung napapansin po ninyo, meron pamahiin ng mga Iglesia Katolika na kapag may namatay sa kanilang kamag-anak, meron pong inilalagay nila na hain, handog, doon po sa ibabaw ng kabaong o di kaya kapag fiesta ng mga patay ay pupunta sila sa mga nitso and then maglalagay po sila ng hain kung ano-ano, no? Ang tanong ko kay Miguelito, bakit nyo ginagawa ito? Ito po ba ay itinuro ng Biblia? Kasagot-sagot naman itong si Miguelito. Ang ibinigay na talata, mga kaibigan, ay yung Mateo. Hindi po yung pamahiin. Iba yung pamahiin, mga kaibigan. Iba yung pamahiin. Tuloy natin, mga kapatid. ay inihalin tulad, gaya na kapag nakita nyo yung dahon ng higos ay malalaglag, nalalaman na ninyo, yan kasi ang tanda ng mga, sandali, nakikita kasi ni Kristo na ang mga tanda na, ilihis. hindi Ilihis naman ang sagot eh. ganyan ilihis. mga Katoliko, no? Napakalayo, kapatid na Miguelito, yung tanong ko, sasagot mo. Ba't meron kayong mga ahain sa mga puntod, tapos isinagot mo yan? Hindi yan. Huwag mo ilihis. Pumasok ako dito para ituwid ka sa iyong sinasabi na bawal. Bakit ang Katoliko may pamahiin? Bawal yan. Ayaw ako. Kapag namumulaklak ang bulaklak na rosas, yan ay magandang panahon, pamahiin. Kapag nalaga sa mga dahon ng mga kahoy, yan ay pamahiin. Sandali, may nagsasalita, kapatid na Gilbert. Hindi ba yan pamahiin, Marcel? Hindi ka naririnig, kapatid na Gilbert. Hindi po maganda yung yung signal mo. So, pwede mong lumabas muna and then saka papasok kasi hindi po maganda yung si kapatid na Miguelito, mga kaibigan, hindi niya masagot yung tanong ko na bakit yung mga miyembro po nila na meron silang pamahiin na naglalagay sila pamahiin. Sandali. Pamahiin yung sabi mo. Ay, pamahiin ngayon, pero maganda ba yung pamahiin ngayon? Ang sagot ko sa pamahiin, sabi nyo, bawal na bawal ang pamahiin. Ayan na, si Turo, nagtuturo si... I-mute muna kita, I-mute muna kita. Hindi mo kasi nauunawaan yung tanong ko kasi naka-close yung mind mo, kapatid na Miguelito, no? Ang tanong ko, bakit ang iyong mga kasamahang Katoliko, ba't meron silang pahain-hain sa mga rebulto, sa mga puntod, sa mga kabaong? Yun po yung tanong ko, hindi yan yung tinatanong ko. Walang sagot si Miguelito, sabi nila. Sige, sagutin mo yon. Meron akong sagot. Ayan na, sinagot kita, pamahiin. Layo naman. Pamahiin namin yun. Yung pagbalakay-lakay sa pagkain. Pamahiin namin yan. Yun ba ay biblical? Yun ba ay biblical? Tanong ko, yun ba ay biblical? Okay ba sa Biblia yon?
Oh, nandiyan sa Biblia ang pamahiin namin. Ayan, oh, tiniro ni Kristo ang pamahiin. Napakasimple, puno lang ng igos. Ayan. Puno So, ng igos, tinuro ni Kristo. Yan pagkaya spiritual, hindi ito totoo. saan ang hain doon? Oh. Saan ang hain doon? Ang tanong mo, bakit kami naglagay-lagay ng mga bulaklak, pagkain, yan ay pamahiin. Period, yan ang sagot ko. Ngayon, sabi mo, bawal ang pamahiin. Ayan, binasa mo na. Sige, Ngayon, kung tayo po natin sa Marcos chapter 7, verse 5. Hindi pamahiin yan. Verse 5. Pakinggan mo muna ito. Maingay ka eh. Katulad mo din lang yung mga yung tarantadong katulad mo eh. Sabi dito, hindi pamahiin yan. Walang sagot si Miguelito. Malayo, hindi hain ang sabi ng Panginoong dyan. Ang tanong ni Brother Esel, ang sagutin mo, sabi niya. Ayan. Kapatid na... Pamahiin namin yan. Ayan. Nasa iyo na yan, kung di ka makakaunawa. Wala na akong magagawa. Akala ko ba naman ay mayroon pong laman ng ano si kapatid na Miguelito ay pinagmamalan. Nasa iyo na talaga yan. Kaya hindi mo muna ang sinabi ko. Sagot ko. Ang sagot ko dyan, pamahiin ng mga Katoliko yan, yung naglagay ng bulaklak, naglagay ng pagkain. So, sabi ni kapatid na Milo, no? Sabi ni kapatid na Milo, okay lang yan. Aminado pala na naniniwala pala ang Katoliko sa pamahiin. Ayan. Kapatid na... Ayan na, tinuro ni Kristo. Kapatid na... Ano? Kapatid ng Biblia. Ginasa ko ng Council. Okay, sandali. Kapatid naingay ka eh. Kapatid na Gilbert, hindi ka marinig at hindi po maayos yung ano mo. Ulitin ko, labas ka muna, saka papasok ulit. Kasi hindi po nauunawaan yung ano mo eh. Kapatid na Mencho, anong masasabi mo doon sa sagot ni kapatid na Miguelito? Kapatid na Esel, parang nami-misinterpret na yata yung versikulo na gamit niya eh. Halata yata na sinasabi niya na pamahiin. Parang babasahin mo yung yung sinasabi niya. Isang bingay, it is hindi ito sinasabing pamahiin tungkol sa religion. Ito po ay sambingay kung sa Bisaya. Sambingay. Ito ay parables kung sabihin natin. Baka siguro na-misinterpret po ni Sir Gilbert yung nasabi ng versikulong ginagamit niya po kapatid na Esel. Ang nakikita ko sa mga Katoliko, basta mayroon lang mabasa, talaga dagdag bawas itong mga ito eh. Dagdag bawas talaga, demonyo ang aral ito eh, mga kaibigan eh. Ang tanong, ang sagutin mo, sabi niya, gusto ko tanongin. Ano yon? Gusto ko tanongin si sa sinasabi niyang versikulong pamahiin, ito ba'y itinapos na ni Kristo o hindi? Ba't ang pangit ng ang pangit ng mga ninyo? Sandali nga, pakinggan ko nga ba. Pangit yung dating po ninyo eh. Siguro malakas yung headphone nyo, malakas yung ano nyo. Pala Isil eh, di ka pala makausap na eh. Maghanap ka ng kakampi eh. Tapos yung kakampi mo, di rin naman nakakaunawa. Hindi ko na nawasi sinasabi ko. Kapatid na Miguelito, okay lang yung sagot mo, pero yan ay hindi katanggap-tanggap na sagot. Sa tinatanong ko, tanggap-tanggap na sa Biblia, hindi mo matanggap. Sa gawa ko lang ba, nasa Biblia, binasa mo, tapos hindi mo matanggap. Gawa ko ba yun? Pakinggan mo itong tanong. Pakinggan mo ito, kapatid na Miguelito, no? Sign po yan, hindi pamahiin. Sign na pagdating ng huling araw, hindi pagkain. Yung yan, magulo. Magulo ka, Miguelito, sabi niya. Si kapatid na Claire. Miguelito po yan. Magulo nga. No? Ayan. Oh. Bakit ka diyan magbabasa? Nasagot ko ang tanong mo, pamahiin. Binabasahan kita dyan, Matthew. Ngayon, yung Marcos chapter 7 verse 5 na sinasabi mo,
gusto mo ituwid kita doon? Pamahiin mo, Isil. Ituwid daw ako. Sige, ituwid mo. Oh. Yung may naunawaan mo. Di kay sinuway sila Sinuway. Sino nagsuway? Ilagay mo nga ulit. Sinuway ba? Sinuway sila. Dahil bakit may mga pamahiin? Bakit hindi sila lumalakad? O, basahin mo ulit. Chapter 7. Hindi mo pag-suway yan. Matalino pala si Miguelito, mga kaibigan. Ay, siyempre, Katoliko baga naman kayo lagi pagbakbakan kayo sa mga Katoliko, nag-aaral sa salita ng Diyos. Kayo naman, saan lang kayo dito. Heto, Miguelito. Basahin mo yung ako magbasa ha. Sige. At siya'y tinanong ng mga Pariseo at ng mga Eskriba, bakit ang inyong mga alagad, si Kristo ang tinanong dito? Si Kristo ha, tanggap mo. Sino nagtanong dyan? Ang mga tao. Bakit ang mga yung alagad ay hindi nagsisilakan ang ayon sa saling sabi ng matanda pamahiin. Paano mo sinasabi ng matanda? Kundi magsisikain sila ng kanilang sinapay ng mga kamay. Yan, pamahiin. Sinasaway sila. Sinaway si Kristo. Bakit Kristo? Ang inyong mga tao na may pamahiin man tayo. Bakit hindi sila magsipagpakad? Kaway yan, Isil. Pamahiin yan. Sinaway sila ng taong yan. Bakit daw sila hindi nagsipaglakad? Mayroon naman tayong pamahiin na bawal maligo pag Biyernes, bawal maligo pag Biyernes Santo, pamahiin. Bakit sila na pagligo? Na mayroon naman tayong ganyang saling sabi sa mga matanda. Pamahiin yan, Isil. Pag tuna yung binasa mo, hindi mo naunawaan kailanman. Pamahiin yan, binasa mo. Okay. Kapatid na Miguelito. Ayusin mo yung ano mo, parang ikaw yung dahilan na maingay. Sige. Siguro malakas yung ano mo. Baka hindi mo naman ako maririnig. Ayan. Okay. So, ayon kay Miguelito, hindi ko masyado napakinggan o naunawaan yung sinabi mo dito sa Marcos 7:5. Ulitin mo nga, kapatid na Miguelito. Natutuwa ako kay kapatid na Miguelito. Di ka sinuway sila. Di ka nagtatanong yan ang tao dyan. Sige. At may tinatanong ng mga Pariseo. Tinatanong. At mga Eskriba. Hindi lang Pariseo, pati Eskriba nagtanong. Bakit ang mga alagad ay hindi nagsipaglakad ng ayon sa saling sabi ng mga tanda? May mga pamahiin ng mga tanda na, huwag tayong lumakad pag gabi alas 6. Yung mga yan, yung tinanong, lakad ng lakad sa alas 6 na, di ka dapat alas 6 titigil na. Bakit sila lakad-lakad pa? Bakit di daw siya nagsipaglakad? Tapos sa alas 6 tigil na, pamahiin. Pamahiin yung binasa mo, Isin. Marugtong yan doon sa igos. Ang pamahiin ng igos, pag nalagas, ibig sabihin ng pamahiin na yun, nakita mo ang igos na nawala ng dahon, ibig sabihin, tag-ulan o tag-araw man. Pamahiin. Pinaghalo-halo dito, no? Ay, us ka na, Isil. Tuwid ka na ngayon sa akin. Sabi ko sa iyo, ayaw kong pumasok dito dahil baka mapahiya ka lang. Pinipilit nyo ako. Sinasabi nyo kong duwag. Dito pa lang, tuwid ka na. Dito pa lang, tuwid ka na. Sa dalawang pamahiin ka lang, tuwid ka na. Pamahiin yan na yung binasa mo. Sandali, kapatid Miguelito, mute muna kita, na? Mute muna kita. May magulo kasi kapatid na Jill. Bro, hindi ba? Bro, yung kay Bro Miguelito yung magulo na yan, maingay kasi lumabas na ako, maingay po rin maingay pa rin. Ayan. Bro, pakon nga lang sandali. Wag mo siyang pagsalitain, nahuli ko siya. Sige. Ang sabi niya po sa Marcos, hello po. Ang sabi po niya sa Marcos, at nagtanong daw mga Pariseo, bakit hindi sumusunod sa saling sabi yung mga alagad ni Kristo? So ibig sabihin, si Kristo at mga alagad talaga niya, hindi dapat sumunod sa pamahiin. Ang nagsasalita nun, yung mga Pariseo na masasama.
Oo. Oo, ganon. Pero binabaluktot niya. O tingnan mo, may pamahiin doon. Meron nga po pamahiin pero ipinagbabawal. Dahil sila Kristo at alagad niya, hindi sumunod. Kaya nagalit yung mga Pariseo. Nakuha mo, Miguelito? Ayan. Pariseo at iba eh. Bakit ang mga taong ito nagsipaglakad? Katulad mo, kagaya sa inyo, ikaw, tatanungin ko, si Kristo, oy Kristo, bakit itong taong ito nagsipaglakad-lakad? Eh di ba may salit-salit lahi, sabi ng matanda na mag-stop pag alas 6, wag nang maglakad. Yan na. Ay! Sino nagtanong dyan? Iskriba mo, iskriba mo. Para salita ng Diyos yan. Nakakatuwa yung paniwala ni Miguelito. Nakakatuwa. Yan na. Nasa inyo na yan kung nasa inyo na yan kung gusto makakaunawa. Sige. Nasa inyo na yan. Wala na akong magagawa. Sige, kapatid na Mencho. Gusto ko lang po tanongin si Miguelito. Yung sa versikulo ba dyan, sa sinasabi mong sa versikulo 5, sino ang nagtatanong? Ang Pariseo o ang mga apostol? Tama ka rin, bro. Mga Pariseo yan eh. Mga Pariseo nagtanong dyan. Mga eskriba nagtanong. Ano yung tinanong nila, kapatid na Miguelito? Ibig sabihin, ang tinanong nila, bakit hindi sila nagsipaglakad? Ang ibig sabihin dyan, nagsuway sila, nagsuway ba? Nagsuway sila, sinuway nila yung mga pamahon matanda. Bakit sila hindi nagsipaglakad? Alas 6 na, bakit pang yan naglakad? Naligo pa ng Biyernes Santo. Bakit naligo sila ng Biyernes Santo? Bakit sila po naglakad? Ganong salit-salit ng matanda? Pamahiin yan o hindi? Okay na. Okay ba yun, kapatid Miguelito? Okay ba yun? Itong tanong okay ba yun o bawal? Yung mga kasamahan mo, hindi nakaunawa. Ikaw ang gusto kong ituwid. Wala silang pakialam. Ikaw ang gusto kong ituwid kasi ikaw ang puno at puno ng iyong channel. Brother Miguelito, ito, tanong ko sa iyo. Yang versikulong sa versikulo 5 na sinasabi mo, sinagot ba yan ni Kristo o hindi? Sandali, alam nyo. Sinagot ba yan ni Kristo o hindi? Nandyan na. Ang sabi kasi ninyo, diyan sa comment na nabasa ko, mga Katoliko, bakit gumawa ng pamahiin na bawal na bawal? Sino sabi bawal sinod? Ayun na. Ito. Tanong ko sa iyo. Sinagot ba ni Kristo yan o sinuway ba ni Kristo yan? Yung tanong na yan o hindi? Pamahiin ang pinag-usapan natin. Bakit napunta ka dyan? Ganyan kayo makipag-usap? Pamahiin natin. Bakit magtanong kayo dyan? Hayaan ninyo, i-receive nyo yan. Pupunta kayo dyan. Panggat ba ninyo? Mga Katoliko, nakapamay o wala? Sagot. Ako ngayon na magtanong. Hindi na yung kailangan. Mali, kasi mali-interpretation mo. Ito, punta tayo sa versikulo 8. Tingnan natin yung anong sagot ni Kristo dyan sa anong ng mga Pariseo. Versikulo 8 nga, Brother Isel. Pamahiin nga yan. Sinuway, tinatanong dahil may nakikita sila na mga alagad. Ang Espiritu at Pariseo, alagad ni Kristo. Ito sagot ni Kristo, no? Versikulo 8. Nilisan niyo ang utos ng Diyos at inyong pananghahawakan ang saling sabi ng mga tao. Ano ang importante na sinasabi ni Kristo dyan? Utos ng Diyos o sabi? Kaliwanag naman. Ano ba pag-itindi mo? Linisin nga eh. Kapagtong din yan doon sa Marcos City 5. Linisin, no? Linisin ninyo. Bakit hindi kayo sunod sa mga... Nilisan yan. Nilisan. Nilisan. Ganong tong yan.
Oh, ano? Kaliwanag Eto, yan, linisin ninyo ang utos ng Diyos. Bakit ninyo hindi nilinis? Durumihan pa ninyo. Huwag kayong tamang bata lang. Ito, tanongin kita. Ang pagbasa ng Biblia, Sinagot ba ni Kristo ang tanong ng Pariseo tungkol sa mga salita na sabi? Wala. Hindi po maayos mga Oo, kaibigan. hindi. Ang pangit po yung ang pangit yung live natin. May ewan ko kung anong dahilan bakit hindi po masyadong maunawaan, ano? Ang pangit mga kaibigan. Ewan ko kung sino talaga yung may dahilan. Ang pangit hindi ko nauunawaan yung tanong at saka yung sagot ang naunawaan ko lang yung sagot ni Miguelito ay okay daw ang pamahiin dahil may nababasa na pamahiin. So kahit pala bawal sa Katoliko, basta may makitang mabasa na pamahiin, okay na yon kahit bawal. Tignan mo itong napakalaking pangliligaw ang ginagawa talaga ng Katoliko, mga kaibigan. Okay daw yung pamahiin, okay daw yung maghain ka ng pagkain doon sa patay. Sinong kakain nun? Mamaya nakapagmura na naman ako dito kay Miguelito po. Isa maingay yun ba yung kapatid na Esel, ang gusto niya lang kasi ipalabas. Hello? Sige. Hello. Sa kapatid na Esel, gusto kasi niyang ipalabas na nasa Biblia yung salit-salit sabi. Ito ang gusto kong ipahiwatig sa kanya ngayon. Yung salit-salit na tinatanong ng Pariseo, sinagot ni Kristo yon. Sinagot ni Kristo. Itong sabi ni Kristo, nilisan niyo ang utos ng Diyos at inyong pinahahawakan ang salit-salit sabi ng mga tao. Kasi nakikita kayo ni Kristo na mas sumusunod pa yung mga Pariseo sa mga salit-salit sabi kaysa utos ng Diyos. Sabi dito, sa versikulo 9, at sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Bawal nga Kasi ang nangyari kasi dyan, kapatid na Esel, nakita kasi Kristo na mas sumunod pa itong Pariseo sa mga salit sabi. Kasi sa utos ng Diyos, yun tinutuway ni Kristo dyan. Yan, kung sabihin niya na nasulat sa Biblia salit-salit sabi, nakasulat na, tama naman. Pero, sinuway ba yan ni Kristo? O sinuway ni Kristo yan? Sabi ni Kristo, kayo sumusunod sa mga salit-salit sabi. Hindi niyo sinusunod yung utos ni Kristo. Na yung utos ng Diyos, na yung importante. Sinaway ni Kristo yan. Kaya gusto namin malaman, gusto ko matanong si Mr. Lito dyan, na suway ba o sinaway ba ni Kristo yung sinasabing tanong ng mga Pariseo? Oo, hindi. Yung pinasa mo, salit-saling sabi, hindi salit-saling lakad. Salit-saling sabi, kaliwanag niya na. Yung sabi na, huwag kayong lakad na paatras. Yan naman salit-saling yung sabi. Yung binasa Marcos, yun yung pamahiin. Na salit-saling lakad ng mga matatanda. Ba't mo binasaan ako ng 9 na salit-saling sabi? Di maritis yan? Maritis yung binasa mo. Hindi ko karugtong doon sa salit-saling sabi na yung mga maritis ba? Oo nga. Gusto ko kasi pakita dito ngayon na kung sino ang gusto ko pakita dito. Kaya kung titignan natin mga kaibigan, itong mga Katoliko ay talagang marami pong lilinlangin nito, mga kapatid. Yung mga tao na hindi po marunong at hindi po nagbabasa ng Biblia ay basta-basta na lang po matangay nila, mga kababayan. Hindi kasi nagsusuri ang tao Yun po yung problema Pero ang sabi po ng Diyos ay dapat ang tao ay magsuri.
dapat ang tao ay magsuri. Patunayan po natin mga kapatid kung totoo po yung sinasabi ng mga ngaral. Gaya ni Miguelito, marami po itong dadalhin sa impyerno nito. Itong mga Iglesia Katolika, marami po silang dadalhin sa impyerno, mga kababayan. Kaya sana po ay nagkaroon po kayo ng hakbang upang magsuri po sa mga aral tungkol po sa kaligtasan. Napakalayo po yung mga ginagamit ng mga Katoliko na talata para makalusot lang, mga kapatid. Gumagamit sila ng Biblia kuno, pero yung kanilang Biblia, iniiba yung mga nakalagay sa talata, and then naglagay pa sila ng mga 12 libro na hindi naman po kasali sa kanon ng Biblia. Tulad yung una't ikalawang Makabeyo, yung Ecclesiastico, Judith, Tobit, kung ano-ano pa mga kaibigan, yung 12 na yon, idinagdag nila. Ayon naman po kasi sa Iglesia Katolika, wala naman daw kasing problema sa dagdag. Ayon kay John Doe. Eto mga kapatid. Wala namang problema sa dagdag. Ano sabi mo? Walang problema si Kristo sa dagdag. Ang problema ni Kristo yung salungat sa kanyang turo. Yun ang problema. So ayon kay John Doe, hindi problema daw ang dagdag basta hindi kontra sa Biblia. Kontra nga sa Biblia yung ginagawa ninyo Kontra nga sa Biblia sabi sa Biblia, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Kayo, ang dami nyong ginawa. No? At tapos sabihin nyo, okay yung pamahiin. Turo ni Kristo. Katangahan yan. Katangahan ni Miguelito yan. Na okay yung pamahiin. Akala ko pa naman ay mataba ang utak itong si Miguelito. Pero nasunog pala sa alak ito. Nasunog na yata sa alak. Nahaluan yata ng alak. Kaya sinabi niya na okay lang yung pamahiin. Kasabi-sabi naman sa Biblia, ang liwanag naman yung binasa ko no? Ang liwanag naman yung aking sinabi dito sa Deuteronomio kapitulo 18 sa versikulo 10 hanggang 12. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin. Pamahiin bawal ang pamahiin Yung hula-hula tulad yung horoscope, yung maniniwala ka doon po sa mga horoscope, pamahiin yun o enkantador o manggagaway o enkantador ng mga ahas o nakikipagsangunian sa mga masasamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. O tignan mo, di isang karumal-dumal. Isa sa mga karumal-dumal yung maniwala ka sa pamahiin. Tapos sabi ni Miguelito, okay lang daw pamahiin. Di kaya ta nagbabasa ng Biblia. Alam nyo mga kaibigan, mapapamura ka talaga sa katangahan ng mga paliwanag ng mga Iglesia Katolika no? Pero ganun pa man mga kaibigan, di po tayo tumitigil. Magsikap po tayo, tayong mga nakakaalam sa katotohanan, magsikap po tayo para kahit isa man lang na kaluluwa na atin pong madala sa Iglesia ng Diyos, madala natin sa harapan ng Diyos, maligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay masaya na po ang langit mga kaibigan. Masaya na po. Kaya inaanyayahan ko yung mga nakakaalam ng katotohanan. Sana mga kapatid ay magtulungan po tayo para ibahagi sa mga tao, turuan ng mga tao sa totoong aral ng Biblia. So magandang araw po sa inyong lahat hanggang sa susunod po dito sa ating programang Expose the Truth.